Good morning po, ma'am. Good morning din. Halika dito. Upo ka na para makapag-umpisa na tayo. Ma'am, nandito po sa loob ng folder yung lahat ng mga credentials ko. O sige, ilapag mo lang dyan. Pero bago tayo mag-umpisa, may ilang katanungan muna ako sa'yo ha. Alam mo naman kung anong klaseng trabaho ang pinag-a-applyan mo dito, di ba? Sige po, ma'am. Ano ba yung mga katanungan mo? Sino ang pang-16th president dito sa Pilipinas? Si Tatay Digong po, ma'am. Rodrigo Roa Duterte po. Anong taon naman siya pinanganak? 1945 po. Alam ko po yun kasi taga-Davao din po ako. Okay. Noong kapanahunan niya, di ba nagka-COVID ang buong mundo? Ikaw ba'y nakapag-vaccine na? Opo, ma'am. Dati pa po. Okay, sige. Tatawagan ka lang namin ha, kapag natanggap ka na. Salamat po, ma'am. Sana po matanggap ako. Pare, madali lang ba ang katanungan nung in-interview ka sa loob? Oo, pare. Madali lang. May 3 katanungan lang si ma'am sa'yo. Kailangan tandaan mo yun. Una, sabihin mo Tatay Digong. Pangalawa, 1945. At pangatlo, opo ma'am, dati pa. Yan lang. Ganun lang pala. O sige pare, tatandaan ko yung 3 sagot na yan. Good morning po, ma'am. Morning Nandito pa din. ako para mag-apply sa trabaho. Upo ka na dito. Para interviewin na kita. Salamat po. Pangalan niyo po? Tatay Digong po, Kailan ka naman pinanganak? taong 1945. Totoo ba yan? Bakit parang bata mo pa? May problema ka yata sa pag-iisip, sir eh. Opo, ma'am. Dati pa. Pare, grabe talaga no. Hindi mo talaga alam kung kailan ka mawala dito sa mundo. Kahapon lang, ang saya-saya nyo. Dumaan kayo sa tindahan ko. Ngayon, nakabural na yung kaibigan mo. Ano bang dahilan? Bakit bigla siyang namatay? Kiliti, Mare. Namatay siya sa kiliti. Ha? Bakit? Nakakamatay ba yung kiliti? Hindi naman ah. Ngayon ko lang yan narinig. Na may namatay na sa kiliti. Hindi kasi, Mare. May bago kasi yan syuta. Maganda. Hindi niya alam. Meron na parang asawa. Sundalo. Kailang matadestino sa malayo. Ngayon, pumunta siya sa bahay ng babae. Gumawa yata ng milagro. Nahuli ng asawa. Kaya siya namatay? Dahil kiniliti siya ng asawa ng sundalo? Hindi rin. Agad siyang nagkubre sa ilalim ng kama. Dahil nakita nilang papaakyat na yung lalaki sa kwarto nila. Paano siya nahuli? Kung nagkubli naman pala sa ilalim ng kama? Nag-ingay yung kaibigan ko sa ilalim ng kama eh. Nakiniti sa mga daga doon. Meron parang mga daga sa ilalim. Nang tama pumapasok sa damit. Kaya ayun nalaman. Kaya nabaril. Pre, himala ah. Ikaw na malingke? Saan ba si misis mo? Nasa bahay, pre. Birthday nga niya ngayon eh. Kaninang umaga pa yung nagpaparinig na gusto niyang makatanggap ng something diamond sa birthday niya. Pero di nga niya alam na nandito ako ngayon sa palengke. Buti na lang may nahanap ako doon sa loob. Kaya naghahanap na rin ako ngayon ng pang-birthday cake sa misis ko. Wow, ang sweet mo naman pare. May sikat na bake shop dyan sa kabila, tawid ka lang. Mamili ka na lang doon. Pero pre, tika lang. Wala namang mga alahas dyan sa loob ah. Saan ka ba nakabili ng diamond? Ito pre, baraha. Inalok din to sa tindira eh. Sigurado, matutuwa ang misis ko dito. Maraming diamond to eh. Pare, ano ka ba? Mamaya na yung text-text na yan. Inom pa pare, inom. Minsan nga lang ako mang libre sa'yo. Hinahina mong uminom. Teka lang pare, may re-replyan pa ako. Ang kulit-kulit niya eh. Sino ba yan? Mama mo? Yung mama mo talaga. Ginawa ka pang bata.
matanda ka na pare, di ba? Ilang taon ka na ba? 25 na ako pare. Ikaw, ilang taon ka na ba? Ay, ang galing naman. Magkaedad lang pala tayo pare. Ay, galing naman. Magkaedad lang pala tayo. Ikaw pare, saan ka ba nagmana? Sa papa mo o sa mama mo? Ako? Nagmana ako sa papa ko. Ikaw? Ako rin. Nagmana ako sa papa ko. Kaya lang, wala na yung papa ko eh. Matagal nang patay. Ikaw pare, saan papa mo? Pero parehas tayo, matagal na rin wala ang papa ko eh. Tingnan mo nga yung magkambal na yan, oh. Lasing na. Di nila kilala ang isa't isa. Na getting to know each other pa sila. Hay nako, apo. Ang hirap na talaga ng buhay na yun. Kapag namamanigi ka, o kaya mag-grocery, yung dala mong pera na 500 pesos, nako, konti lang mabili mo. Oo nga Polo, ramdam ko na rin na sobrang mahal na ang bilihin ngayon. Kahit bata pa ako, ramdam ko na rin. Alam mo ba, apo? Nung araw, may dala akong 50 pesos para mamalingke. Kasama ang kaibigan ko. Nako, ang dami na naming maiuwi. Isang sapong bigas, 2 kilong asukal, tsaka isang lapang gatas para sa kapatid ko. Nakakakuha pa nga kami ng mga damit, sapatos, tsaka tsinilas. Pero ngayon, pati palengke, may CCTV na rin. Hindi ka na makakuha. Class, makinig kayo. Darating ang panahon. Natatamaan tayo dito ng malakas na bagyo o kaya lindol. Kung halimbawa, may malakas na lindol sa lugar natin, anong dapat nating gawin? Ikaw, Lily. Ako, ma'am? Magtatago po ako kaagad sa ilalim ng misa. Kasama yung mga kapatid ko. At hindi po ako magpapanik. Tama ka dyan, Lily. Huwag magpanik. Tsaka isama yung mga kapatid mo sa ilalim ng misa. Pero kailangan matibay ang misa, ha? Hindi yung bulok. Kayo, boys. Anong dapat niyong gawin kapag may lindol sa lugar natin? Ako ma'am, tatakbo ako sa labas. Lalayo ako sa mga bahay o kaya sa mga malalaking puno. And then ang gagawin ko ma'am, magtatago sa safe na lugar o kaya lalabas sa bahay. Kasama yung pamilya ko. Oh, ikaw naman, Nicole. Anong dapat mong gawin kapag may malakas na lindol? Madali lang naman yan, ma'am. Sanay na kami sa lindol sa bahay. Kapag binubuksan ko lang yung ilaw, humihinto na kaagad ang lindol. Dumating ka sa dulo. Kung hindi ka pa natawa, ilid ka! Pero pakilike at subscribe naman mga pare, mga mari sa aking YouTube channel. Salamat ng marami.